It is about the confrontation of the heart. Okay? Ang revival po, mga kapatid, ang issue rito is the confrontation of the heart. Kaya ang paulit-ulit na sinasabi rito, harden not your heart. Huwag mong papagmatigasin ang iyong puso. Diba? Kung may iiwasan po tayo, evil heart. Kung may iiwasan tayo, erring heart. Mga kapatid, confrontation, ito po ang dapat maging kahandaan natin ngayong gabi. Na tayo po, habang nakikinig ng preaching, pwedeng masaktan ka, pwedeng tukuyin ka, pwedeng diretso ang madating ng preaching sa iyo. But listen, yan po ang tunay na revival, yung maranasan mo, yung confrontation ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Amen? Yun po dapat maging attitude natin. Rebuke mo po ako, Panginoon. Diba? Ito po, mga kapatid, I remember King David. Nagkaroon ng problema si King David. Alam nyo, ang ginawa po sa kanya, confrontation. Kung titingnan nyo po sa 2 Samuel chapter 12. In 2 Samuel chapter 12, ito pong si Prophet Nathan. Ikukwento na lang natin sapagkat alam ko po na yung pong oras, mas magandang at least marami po tayong matalakay. Hindi ba maliwanag na si Prophet Nathan, kinonfronta po si King David. Hari po si King David. Remember our first message or second message, yung patungkol po kay King Saul, mga kapatid. Kahit hari pa siya, ang Diyos ay gumagamit ng propeta upang i-confront po yung kanyang nais kausapin. So dito po si King David naman, na matapos po ang kaso niya kay Bathsheba, alam nyo po ang ginawa po ng Panginoon, inutusan niya si Prophet Nathan, at narito po si Prophet Nathan, kinausap po niya si King David, at ang ginawa po ni Prophet Nathan, ibinigay niya ang mensahe sa pamagitan ng parable. Gumawa siya ng isang storya, nagbigay siya ng isang storya, at habang ikinukwento po ni Prophet Nathan yung story, kumbaga sa imagination, habang ipinipreach yung mensahe, nakikinig tayong lahat. Nakikinig tayo dun sa mensahe. So si David, as he listened to the message of Prophet Nathan, as he listened to Prophet Nathan, alam niyo po, nakikarried away si David. Diba? Yung iisa na nga lang yung tupa, kinuha pa. Sabi ni David, masama yan. Dapat sa taong yan, mamatay. Pakinggan nyo mabuti ha. Kasi minsan, pag nakikinig tayo ng preaching, minsan parang hindi tayo sensitive. Diba? Kaya dito po sa unang puntos natin, ang sasentrohan natin, sensitivity. If God is rebuking us, if God is confronting us, if God is actually dealing with us, we better be sensitive or else useless na umattend ka. Kaya po, ang salita ng Diyos hindi dapat iniilagan. Diba? Sa bawat isa po sa atin, ang titiyakin ko sa inyo, pag kayo dumalo, pag kayo nakinig ng preaching, ang titiyakin ko po sa inyo, may gustong sabihin ang Diyos. May gusto siyang ipangusap. At ang tama, pag nakikinig ka ng preaching, maging sensitibo tayo, anong gustong sabihin ng Panginoon? Anong gustong iparating ng Panginoon? Disadvantage kapag ka umattend ka na hindi mo alam kung ano ang rason kung bakit yun ang preaching na ibinigay. Sabi ni David, katotohanan yung taong yan. Ang dapat sa taong yan, mamatay. Alam niyo sabi ni Prophet Nathan? Kay David, thou art the man. Anong naging epekto ng confrontation? Kaya po meron tayong Psalm chapter 51. Ang Psalm chapter 51 ay resulta ng nangyari sa 2 Samuel chapter 12. Na nung konfrontahin po si David, mga minamahal, talagang makikita nyo po na dumating siya sa point of realization. Kaya para sa akin po, it is always important for everyone na kapag ka nakinig ka ng mensahe, maging sensitibo po tayo
Sensitibo, hindi sa idea na magtatampo ka, na magdaramdam ka doon sa nangangaral. Ang sensitivity na sinasabi ko po is actually our spiritual awareness doon po sa mensahe na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Hindi pwedeng tsamba yung preaching. Kapag ka nakinig ka ng mensahe, hindi pwedeng natsempo lang. Every time na a-attend ka, pati nga yung mga pagkakataon, kasi nangyayari po yan, I believe even to Bishop Sauco at kay Pastor Glenn, nangyayari po yan na minakahanda kaming preaching, pero pagdating namin doon sa magpipreach na kami, handyan ang banal na Espiritu na gagawa at maglalagay sa puso ng mensahe. Mga kapatid, walang tsamba sa preaching. Kahit na sino ang tumayo, kapag ka ikaw ay handa na pupunta sa gawain ng Panginoon, I am very sure that the intention of God is to talk to you. Hindi po pwede na umatin ka, nagbigay ka ng oras, nakinig ka ng preaching, na uuwi ka, na wala lang, nagsimba ka lang. No! Make sure that every time you attend, every time na ikaw ay nakikinig, ang ating magandang bigyang pansin ay ang ano ba ang nais iparating ng Panginoon sa mensahe na aking napakinggan. Ang sarap ng magiging takbo ng gawain kapag kayong mga miyembro sensitibo sa pangungusap ng Panginoon. Alam nyo po, pagka inaral nating mabuti, it seems that David being king, that David being human, alam nyo po ba na parang gusto pa niyang lumusot? Hindi ba? It seems that he would like to ignore kung ano yung sinasabi ni Prophet Nathan. Gusto niyang mag-pretend na parang wala. Mga kapatid, yung mensahe ni Prophet Nathan, kahit hindi sinabi ni Prophet Nathan, "Thou art the man," dapat malinaw kay David na ang message na ito para sa kanya. Di ba? Sometimes yan ang problema natin eh. Habang nagpipreach, bagay ito sa katabi ko, bagay yan sa kakilala ko. Nako, sana nanonood siya sa online ngayon. Maganda yung preaching ni Bishop ngayon. Sana nanonood sa online yung kilala ko na yung message niya bagay na bagay sa kanya. Mga kapatid, hindi totoo yan. Pagka ako at ikaw nakikinig ng preaching, ang titiyakin ko, may gustong ipangusap ang Panginoon sa atin. May gustong sabihin ang Panginoon sa atin. May gustong ituro ang Panginoon sa atin. May gustong tukuyin ang Panginoon sa atin. May gustong idil ang Panginoon sa atin. Kaya importante na kung makikinig ka, maging sensitibo ka. Hindi na kailangan kung tutusin na sabihin pa ni Prophet Nathan, "David, King David, thou art the man." Doon pa lang sa mensahe maliwanag na yun ang ginawa ni King David. And I am telling you tonight, sometimes ganyan po tayo, nakikinig tayo na parang wala lang, nakikinig tayo na parang hindi tayo, but in reality, alam natin sa sarili natin na tayo ang tinutukoy ng salita ng Diyos. Anong problema? Mensahe? No! Anong problema? Your sensitivity. Number 2, the conviction of the Holy Spirit. Dito naman ang pag-uusapan natin, submission. Diba? Doon po sa confrontation of the heart, sensitivity. Sa usapan po ng conviction of the Holy Spirit, nandun pa rin yung sensitivity, pero hindi ka dapat matapos doon lang sa nasense mo o naramdaman mo yung mensahe o naramdaman mo ang pangungusap ng Panginoon. Dapat magpasakop tayo. Tingnan niyo po ang sabi ng Psalm chapter 51. Okay? Pansinin po natin, kahit may nakikita kayo sa screen, makatutulong po sa inyo na nagbubukas kayo ng Bible para nang sa ganun mga kapatid, kung ang diablo po ay medyo iheli-heli kayo, syempre mahirap naman magbukas ng Bible na makakatulog ka, di ba? Mas maganda po na atin pong bigyang pansin ito. Verse number 1,
Seryosong bagay, sensitibong bagay, importanteng bagay. Because sa revival, ang nais ng Panginoon, i-confront tayo sa ating pagkukulang, sa ating rebellion, sa ating pagsuway, sa ating hindi pagganap ng kalooban ng Panginoon, marahil sa kasalanan ng ating pong ginagawa. It is good to be sensitive, mga kapatid, and it is good to somehow acknowledge the authority of God's Word and be sensitive kung siya'y nangungusap sa atin. Amen? Verse number 1, Psalm chapter 51, sabay-sabay po, ready, begin. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Here we can see his acknowledgement. How about you tonight? Baka mamaya habang sinasaway ka, lumalaban ka pa. Baka mamaya habang kinakausap ka ng salita ng Diyos at tinatamaan ka, nagmamatigas ka. Paalala, today, if you will hear His voice, harden not your heart. Hindi ka panalo dun. Kala ni Pastor, tatablan ako. Kala niya, papatulan ko at iintindihin ko siya. Sige, mag-preach siya ng mag-preach. Wala akong pakialam. Akala mo ba, advantage mo yon? Malaking disadvantage po sa atin yan. Diba? So napakahalaga po na kung nandyan ang konfrontasyon, matuto po tayo na talagang pasailalim, magpasakop sa konbiksyon ng Banal na Espiritu. Nung sinabi ni Prophet Nathan, thou art the man, wala na kayong makikita ngayon na nangatwiran pa si David. Diba? Katulad nung sinasabi ko, sa totoo lang po, bilang tao, kung makalulusot, lulusot tayo eh. Kung pwedeng makalusot tayo, makapangatwiran tayo, kung pwedeng walang makaalam, kung pwedeng okay lang sa iba, mga kapatid, parang sa atin, may tendency tayo na mag-pretend na parang wala lang. Hindi po nakakatulong yan. Hindi po advantage yan. Kaya importante na kung ang Banal na Espiritu, kino-confront po tayo, kino-convict tayo, be sensitive, and number 2, be submissive. Pasakop na tayo. Kaya makikita nyo kung paano pong nagmakaawa si David. Diba? Ang lahat ay nagsimula sa kanyang naging paglihis. Ang lahat ay nagsimula sa hindi niya naging pagganap ng kalooban ng Panginoon. At siya po ay masasabi nating lumabag sa kautusan ng Panginoon. And the good thing is that here in this chapter, we can see how David acknowledged. Diba? Malaking bagay po yan. May mga pagkakataon po, magkakamali tayo, malilihis po tayo, and then the Holy Spirit will convict us. Kasi yun ang trabaho ng Banal na Espiritu eh. Iko-convict tayo sa ating mga kasalanan. Alam nyo ang difference? Kung unbeliever po, ang unbeliever, walang Holy Spirit yan. Dahil walang Holy Spirit yan. Pero bakit yung kakilala ko na hindi naman siya Christian, pero talagang pagka nakagawa siya ng mali, talagang siya, yung bagabag siya, parang hindi siya mapakali. Mga kapatid, sa totoo lang, kahit unbeliever, may konsensya. So sa bawat isa po, may conscience. So, kahit di ka Kristiyano, di ba, yung konsensya mo, uusigin ka kapag ka mali ang ginawa mo. Kaya nga sabi ko, kung ikaw ay believer, hindi lang konsensya meron ka. May banal na espiritu po tayo. At dahil may banal na espiritu po tayo, hindi lang tayo nakukonsensya, mga kapatid, kinukonvict pa tayo. Binabagabag tayo ng banal na espiritu. Kaya nga minsan pati si pastor pinagbibintangan mo eh. Dahil doon sa masasabi nating guilt na meron po tayo. We better listen, we better submit, harden at your heart every time that the Holy Spirit is working, every time that the Holy Spirit is convicting you. Mga kapatid, hindi mo kalaban si pastor. Siya pa nga ang gagamitin ng Panginoon upang iparinig sa iyong mensahe. Hindi kaaway ni Prophet Nathan si King David, kundi concerned si Prophet Nathan na makarating kay King David yung mensahe, sapagkat kung hindi ipinarating ni Prophet Nathan ang message kay King David, mananatili si David sa kanyang mali.
pagmamatigasan niya ang kanyang ginawa, paninindigan niya ang kanyang kasalanan, at dahil dito, magsasuffer siya ng mas matindi, mga minamahal. It is really a great blessing na sa buhay natin may pastor na nangangaral. Nagpapaalala po sa atin, nagbibigay po sa atin ng mensahe. At ang salita ng Diyos, pag pinapangaral, yung banal na spirito, talagang, di ba sa Biblia, sabi, for the word of God is quick and powerful. Yung salita ng Diyos, makapangyarihan yan. Di ba? Matalas. Sabi ko nga, hindi lang matalas, matulis pa ang salita ng Panginoon. Kasi hindi lang siya humihiwa eh. Tumutusok yan eh, piercing eh. Di ba? Yun po ang sabi ng Bible. Kaya matindi po talaga yan. Pero alam nyo po that the Holy Scripture, the Word of God, yan po ang ginagamit ng Holy Spirit upang tayo po ay kausapin para makonvict po tayo. Kaya ito pong Psalm chapter 51, madamdamin po ito eh. Mabigat yung damdamin dito mga kapatid eh. Pero alam nyo po, ang kaibahan, mas matindi ang conviction kaysa sa emotion. Diba? Sometimes ang akala natin, conviction yun eh. Diba? Ay, grabe. Natouch ako. Ang tindi ng message, talagang damang-dama ko. Diba? And then, paiyak-iyak pa tayo, punta tayo sa harapan. Oo, pero paglabas mo, yung kauli. Diba? Nakinig ka ng preaching, ang sabi mo, na-convict ka, ang sabi mo, talagang kinausap ka ng Panginoon, nag-forward ka, pero pagdating ng service, late ka pa rin, pagdating po ng giving, hindi ka pa rin nagbibigay, pagdating po doon sa soul winning, hindi ka pa rin maasahan. Ano yun? Na-convict ka ba talaga? Kasi kapag ka po conviction, nagdadala po sa atin ito sa pagpapasako at pagsuko sa Panginoon. Kaya ang sabi po, harden not your heart. So ang issue sa revival, heart. It is the issue of the heart. So ang una po is about the confrontation of the heart. Ikalawa po is the conviction of the Holy Spirit. Pangatlo po, and the last, mga kapatid, na magandang makita po natin, it is about the confession with honesty and humility. Confession with honesty. Confession with humility. Balikan po natin ang Psalm chapter 51. Psalm chapter 51. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Against thee only have I sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So, itong pahayag ni David, bunga to ng konfrontasyon, na nagdulot ng konbiksyon, na naghatid sa kanya sa confession. Diba? Mga kapatid, tandaan nyo po na ang Kristiyano hindi naging perpekto. Natawa po ako, may nag-post po nung aking pong preaching sa YouTube. Yung pong tungkol sa eternal security. And then ipinakita ko po na kung Kristiyano po tayo, ang Kristiyano po will not live in sin anymore. Ang ibig sabihin po, maaari pa rin tayo, posible pa rin po tayo na magkasala dahil tao lang po tayo, pero namali po yata yung pick up nung nanood. First time nakaranas ako ng basher, mga kapatid. Pero hindi naman ako pumapatol sa ganun. Sila po nagtatalo doon. Diba? Ang emphasis natin sa eternal security, pagka ikaw ay ligtas, hindi mawawala ang kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan, eternal life. Yung palang pong tawaging eternal life, sapat na para maintindihan mo na walang hanggan eh. Paano mawawala? Hindi naman po sa atin nakadepende yung kaligtasan. Dahil kung sa atin nakadepende, mawawala talaga. Diba? Yun po ang gusto ko pong i-point out, mga kapatid.
Pero questionable na makakita ka ng mga nagsasabing ligtas, nagsasabing Kristiyano, pero wala yung pagbabago. O kaya, masasabi po nating naglublob muli doon sa kanyang kasalanan at nagpatuloy doon. Mga kapatid, kaya kailangan din natin ng revival sapagkat may mga pagkakataon at panahon na tayo po'y posibleng naisahan ng dyablo, marahil medyo down yung spirit natin, marahil may mga kasalanan po sa buhay natin na gusto ng Diyos na i-confront. So, ang pinakasusi sa lahat para sa revival, confession. Diba? So, confrontation of the heart, conviction of the Holy Spirit, and then confession with humility, with honesty, and with humility. Hindi kailangan ng Diyos na kapag ka nagkasala ka, makipagkatwiranan ka pa sa Kanya. Diba, Panginoon, alam ko po, mali yung ginawa ko, nagkasala ako. Pero Panginoon, alam mo naman po, na kaya ko naman po nagawa yun kasi sila po eh. Diba? Kaya ko naman po nagawa yun kasi. Kung di naman po nila ginawa yun, hindi confession ang tawag doon. Pangangatwiran po yun. Justification po yun. Mga kapatid, walang blessing sa ating pong pag-e-excuse. Walang blessing sa excuse making. Ang mali. Kung nagkasala ka, wala namang ibang dapat gawin sa kasalanan, kundi ikumpisal sa Diyos. I-confess natin sa Panginoon. At ang sabi po ng Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang linaw-linaw na ng talata eh. Mag-confess ka lang sa Panginoon. Ang sabi niya, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nandun na sinabi niyang patatawarin ka, ba't mangangatwiran ka pa? Bakit i-justify pa natin yung mali? Ang ibig mo sabihin, Bishop, mag-confess lang, areglado na? Ito pong confession na sinasabi ko, sincerity po ang pinag-uusapan natin dito. So sa unang puntos natin, the confrontation of the heart, sensitivity. Pag kino-confront tayo, be sensitive. Sa conviction ng Holy Spirit, submission. Pag kinukonbi ka na, binabagabag ka na, huwag ka nang makipagbabag, mga kapatid. Magpakababa ka, sumuko ka na. Amen? And then, sa confession with honesty and humility, sincerity. Kung magkukonfess ka, maging sincere naman. Huwag yung forward ka ng forward, pero pakitang tao lang. Di ba? Pag nag-forward ka, totohanin mo na yung lapit mo sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, wag nating gawing ritual. Wag nating gawing mechanical. Wag nating gawing parang routine na pagkatapos ng service, lumalapit lang tayo. Hindi ko kayo pinagbabawalang lumapit. In fact, sa amin nakaka-encourage na makita na tumutugon kayo sa pamagitan ng paglapit. Pero ang gusto ko lang pong idiin, pagka nagpo-forward ka, wag naging gawin mo lang na mag-forward. Maganda tuwing nagpo-forward ka. Kaya ka nagpo-forward kasi na-confront ka ng Panginoon, kasi kinunbik ka ng Holy Spirit, at gusto mong i-confess sa Kanya, iayos sa Kanya, yun dapat iayos natin. Amen? Mga kapatid, sincerity. Maliwanag po ito. Kinilala niya ang kanyang kasalanan. Diba? Confession with honesty and sincerity. Pero sabi ng Proverbs 28, diba? He that covereth his sins shall not prosper. But whoso confesseth and forsaketh. So yung sincere confession, pagkatapos nito, tatalikuran mo na yung dapat talikuran. Iiwanan mo na yung dapat mong iwanan. Itatama mo na yung dapat itama. At mga kapatid, mga minamahal, pag ang tao sincere, lalapit yan na may bagbag na puso na talagang nagsisisi, humingi talaga ng tawad sa Panginoon at nalulungkot siya sapagkat na-displease niya ang Panginoon, nag-grip niya ang Panginoon, and because of that, gagawa siya ng tipan sa Diyos na Panginoon, itutuwid ko na po ang pagkakamali ko, iaayos ko na po ang buhay ko, patawarin mo ko, Panginoon. At ngayon, gusto kong sabihin, Panginoon,
natatalikuran ko na kung ano yung mali sa aking buhay. Alam nyo, pagka binigyang pansin po natin, ito po yung sabi niya sa verse number 10. Sa Psalm chapter 51. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of salvation, and uphold with thy free spirit. Then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Mga kapatid, gusto kong kunin tong bahaging ito para ipaalala sa inyo yung nangyari kay Peter. Si Peter, kasi iniisip natin minsan, matagal na akong Kristiyano, hindi ko na kailangan yan. Kasi sa tagal ko ng pagka-Kristiyano, malabo nang ako'y malayo pa, malabo nang ako'y mamali pa. Palagay ko, sa tagal ko ng Kristiyano, hindi ko na kailangan yan. Mali, sapagkat si Peter, alam natin na siya ang isa sa masasabi po nating sa mga apostol, hindi mo siguro iisipin na si Peter yung magdi-deny sa Panginoon ng 3 beses. Napaka-agresibo eh. Talagang yung mga pangungusap niya, Panginoon, itatalikuran ka ng lahat, pero ikaw, pero ako, hindi ako tataligod sa iyo. At walang po pwedeng gumalaw sa iyo, Panginoon. Kumbaga, over my dead body. Diba? Terrible yan. And in fact, kung makikita po natin, ang pagdakip sa Panginoon, nandun pa yung akto ni Peter na nagapan ng tenga yan ng kawal di po ba? Mga kapatid, pero nung nalayo na po siya, kasi ang sabi, and Peter followed Christ afar off. Nung medyo nalayo na, parang sa aplikasyon natin, nung medyo hindi na na-attend ng prayer meeting, o kaya medyo nabawasan na yung pagdalo sa gawain ng Panginoon, siyempre medyo may epekto po yun So nung nalayo siya, ayun na. How many times Peter denied Christ? Ngayon po mga kapatid, alam nyo po, sa naging pagbagsak ni Peter, alam nyo ginawa ng Panginoon? Dinil niya yung problema ni Peter. Kinausap ng Panginoon si Peter. And then, nung isinetel ng Panginoon ng lahat, alam nyo po, yung mga kamalian, yung mga problema natin, yung mga nangyari sa buhay natin, sa totoo lang, kung ang heart natin, kung ang puso natin maayos at itatama po natin, sa totoo lang, sa naging pagbagsak mo, sa naging pagsablay mo, sa naging pagkakamali mo, sa naging pagkukulang mo, pag iyan po ay naiayos at naituwid natin sa harapan ng Panginoon, ikaw pa ang po pwedeng isa sa magamit ng Panginoon upang makapagturo sa iba. Amen? When thou art converted, strengthen thy brethren. The concept is almost the same. When David said, ang sabi niya, restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit, then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Alam niyo po, pwedeng nagkamali tayo, pwedeng nabagsak tayo, pwedeng nadapa tayo, pwede po na dumating tayo sa punto na nagkamali at nagkulang tayo. Pero kung tayo po mga kapatid, after the confrontation, and then, nandyan po yung conviction, at iaayos mo yan, magko-confess ka, pag totoong iniayos mo yan, maniwala ka sa akin, yung naranasan mo, yung naging paglihis mo, yung naging sablay mo, yung naging pagkukulang mo, can be used of God upang tayo po ay makapagbigay ng warning sa iba. Amen? Yes. Kaya mga kapatid, sa revival, hindi mo kailangan pong ikahiya kung ikaw ay sinalamin ng salita ng Diyos at nakita natin na may hindi tama sa isip, puso at buhay natin. Kaya ngayong gabi, iyon po ang gusto kong ipaalala sa atin. That revival is the issue of the heart. Kapag ka hindi ka willing, kapag ka ang puso mo mali, hindi mangyayari ang revival. Pero ngayong gabing ito, mga kapatid, ang sabi niya, kung maririnig nyo ang tinig ng Espiritu ng Diyos, huwag nating papagmatigasin ang ating puso. Amen? Isipin na natin, Lord, ano ba ang kamalian ko? Ano ba ang kasalanan ko? Saan ba ako lumihis? Ano ang problema ko?
Remember therefore from whence thou art fallen, and repent. And do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of its place, except thou repent. Pwede nating i-plus sa screen, pwede po nating basahin, at ating pong pag-isipang mabuti. Revelation chapter 2 and verse number 5. Revelation chapter 2 and verse number 5. The context is about the Ephesus church na nagsimula silang maganda, nagsimula silang maayos, pero sa verse number 4, iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig. Sinasabi ko po, pwedeng aktibo ka, pwedeng faithful ka, pwedeng involved ka, pwedeng all out ka, pwedeng on fire ka, pero magugulat ka na lang, darating ka sa punto na manglalamig ka, malilihis ka, na parang hindi ka na ganun kasaya sa ginagawa mo sa Panginoon, na parang nakakatamad ng dumalo, na parang burden na ang gawain. Yan po ay mga sinyales, indikasyon na ang pag-ibig mo sa Diyos ay unti-unti nang lalamig. Kaya ang sabi ng Revelation chapter 2 verses 4 and 5, nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Ano raw ang dapat gawin? Verse number 5, remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of its place, except thou repent. Mga kapatid, ngayong gabing ito, gusto mo ng revival? Nasa puso yan. Issue ng heart po ang revival. Confrontation of the heart. How about you tonight? Meron bang confrontation na ginagawa ang Panginoon sa atin? Na marahil hindi alam ng katabi mo, hindi alam ng iba, pero ikaw sa sarili mo, alam mo na merong confrontation na ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. Kahit kayo pong nakikinig sa online. Maybe, habang nakikinig ka sa mensahe, the Word of God, the Holy Spirit is confronting you and convicting you. The best thing to do ngayong sandaling ito is to humble ourselves before the Lord. Let us confess with humility, with honesty, our sins to God, and then tell God, Lord, gusto ko pong pagsisihan ang mga mali at kasalanan ko sa buhay, at gusto kong balikan yung dati ko pong ginagawa sa iyo. Yung dating sigla, yung dating sigasig, yung dating saya, yung dating sakripisyo, yung dating serbisyo, lahat ng ginagawa ko sa iyo, Panginoon. Sa revival na ito, gusto kong tatakan mo ang gabi na ito na ako'y gagawa ng kapasyahan, pasya ng aking puso, na ako, dahil sa naging pagkilos mo, magpapasakop sa iyo na may sinseridad to make things right before you tonight. Tumayo po tayong lahat. Wherefore the Holy Ghost said, today, if you will hear His voice, harden not your heart. Habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, maging sa mga kapatiran po natin na nasa online, marahil habang nakikinig ka ng mensahe, yung Holy Spirit gumagawa sa puso mo, at nakita mo, naramdaman mo, ito ang pagkukulang ko, ito ang kasalanan ko, itong mali sa buhay ko. At ngayong gabing ito, gusto mong ituwid sa harapan ng Panginoon. The altar is now open for you to do that. Why not leave your place with honesty, with humility? You come to the altar and pray to God and tell God, Lord, I have sinned against thee. Ako'y nakakasala sa iyo. Ako'y nakagawa ng lihis sa iyo. At ngayong gabing ito, gusto kong itama sa iyong harapan. Gusto kong magpasakop sa konbiksyon ng Banal na Espiritu. Nandito po ang altar. Dito po natin katagpuin ng Panginoon. And make sure na sa paglapit mo, sincerely, maaaring isa ka sa katulad ni David, dumating sa punto, oo, Kristiyano ka, oo, nasa Panginoon ka, pero nandoon yung kalungkutan, nandoon yung hindi ka na masaya at masigla sa buhay mo sa Panginoon, nandoon yung panglalamig, nandoon yung unti-unting paglayo, pero ngayong gabing
ganito, the Holy Spirit confronted me and convicted me, so I would like to confess to God tonight, ako'y nagkasala, ako'y nagkamali, gusto kong humingi ng tawad sa Panginoon, gusto kong magpakatotoo sa Panginoon, gusto kong ibalik yung dating sigla, yung dating alab, yung dating ako, sa sigasig sa paglilingkod, sa mahigpit na yakap ko sa Diyos, sa pagsuporta sa church, sa pagbibigay ng marapat para sa Diyos, sa masiglang pagdalo, sa matapat na pagdalo, sa aking pong puso na talagang magpupuri sa Panginoon, at sa buhay na dati nagpapagamit sa Kanya, gusto kong ibalik muli sa Panginoon yan. Gusto kong hingi ng tawad sa Diyos ang kasalanan sa buhay ko, ang mali sa buhay ko. Sige po, ang Diyos ay makikinig, ang banal na Espiritu ay patuloy na naglilid sa bawat isa sa atin. And please, ayon sa sinabi ng salita ng Diyos, if we confess our sins, He is faithful and just. Panghawakan mo na matuwid ang Diyos, matapat ang Diyos, patatawarin niya tayo. Yung mga nagkukubli, yung mga nagmamatigas, hindi kakahabagan ng Panginoon. Pero siya, he that confesseth, whoso confesseth and forsaketh, ito po ang kahabagan ng Panginoon. Bishop Sauco, please.